Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa isang magulong syudad, hinarang si Elena, isang guro at mapagmahal na asawa, ng dalawang malupit na pulis. Siya ay kinikilan, sinaktan at ipinahiya sa gitna ng daan. Nang ang balita ay makarating sa kanyang asawa, si General Ricardo de Leon, sumiklab ang kanyang galit. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang mas madilim na konspirasyon ang unti-unting nabubunyag, isang panganib na higit pa sa kanilang inaakala. Tanghali tapat, at ang pakiramdam sa kamay nilaan ay parang nasa loob ng isang nagbabagang pugon. Ang araw ay nasa ituktok ng kalangitan, ang sinag nito ay tumatama sa itim na aspalto, lumilikha ng nanginginig na ilusyon ng init sa malayo. Ang alikabok ng kalsada ay humahalo sa walang tigil na usok mula sa mga jeep at bus, na lalong nagpapabigat sa hangin na iyong hinihinga. Subalit sa gitna ng ingay at kaguluhan, naroon ang anyo ni Elena, isang babaeng nagpapanatili ng kapayapaan sa kanyang kalooban. Lula ng kanyang simple, ngunit laging alagang puting scooter, sinusuong niya ang siksikang daloy ng trapiko. Ang kanyang mukha ay mahinahon, bagamat paminsan-minsan ay napapapikit siya dahil sa walang awang sikat ng araw. Para sa iba, ang init ay isang parusa. Ngunit para kay Elena, ang pag-uwi matapos magturo ay laging nagbibigay ng kakaibang pasasalamat. Kagagaling lamang niya sa isang maliit na kapilya sa gilid ng lungsod, kung saan siya ay voluntaryong nagtuturo sa mga bata ng katekismo at pagbasa tuwing tanghali. Ang kanyang suot na puting bestida ay marahang iwinawagayway ng hangin. Ang puting belo na nakatakip sa kanyang buhok ay maayos na nakalagay. Wala siyang pakialam kahit patumutulo ang pawis sa kanyang sentido, dahil para sa kanya, ang tungkuling iyon ay isang serbisyo na hindi maaaring ipagpaliban. Ang tinig ng mga bata kanina ay umaalingaw pa rin sa kanyang isipan. Ang mga aral na kanilang inuulit ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang umuwi ng may magaang na puso. Sa kanyang isipan, nais lamang niyang makarating agad sa bahay, magdasal, at magpahinga sandali bago ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang siksikang kalsada ng syudad ay hindi nakatinag sa kanyang determinasyon. Ang trapiko ay mabigat, ang mga busina ay nag-uunahan sa ingay, ngunit ang kanyang puting scooter ay tumatakbo sa tamang bilis. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa kanan at kaliwa upang tiyakin na ligtas ang kanyang daan. Bagamat simple, ang motor na iyon ay isang tapat na kaibigan na laging kasama niya saan man siya magpunta. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Hindi dahil komportable ang biyahe, kundi dahil sa kasiyahang dulot ng natapos na tungkulin. Ang isang malinis na puso ay laging nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, kahit pagod ang kanyang katawan. Sa likod ng kanyang mahinahong mga mata, naroon ang isang paniniwala na ang kabutihan ay laging magiging kalasag sa kanyang bawat hakbang. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ang biyahe sa tanghaling iyon ay hindi isang ordinaryong paglalakbay. Ang matinding init ng araw, ang ingay ng mga sasakyan, at ang tila walang katapusang kalsada ay magiging tagpuan ng isang malaking pagsubok na naghihintay sa kanya sa unahan. Ang puting scooter ay payapang tumatakbo. Ngunit ang tadhana ay naghanda ng isang pangyayari na ganap na babago sa araw ni Elena. Hindi pa niya namamalayan na ilang metro lamang ang layo, ang kanyang kapayapaan ay aagawin ng dalawang aninong nag-aabang sa gitna ng daan. Isang pagtatagpo na hindi lamang susugat sa kanyang katawan, kundi hihilarin sa kanyang pangalan sa isang malawak na agos ng konspirasyon na mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Si Elena, na nooy tahimik sa kanyang paglalakbay, ay biglang nagitla sa isang malakas na sigaw mula sa gilid ng kalsada. Dalawang matangkad at malaking lalaki ang lumabas mula sa anino ng isang puno sa gilid ng bangketa, humarang sa kanyang puting scooter. Ang sikat ng araw ay tila tumutok sa kanila, inilalantad ang kanilang malulupit na mukha na puno ng masamang balak. Si Patrolman Berto, na may matipunong katawan at matalim na tingin, ay itinaas ang kanyang kamay, sumisenyas na huminto si Elena. Sa kanyang tabi, si Police Corporal Carding, na may siksik na katawan at kalbong ulo, ay sumigaw ng malakas gamit ang kanyang paos na boses, pinipilit si Elena na tumabi kaagad. Ang dating maingay na daloy ng trapiko ay biglang naging tensyonado at nakakakilabot. Lumapit si Carding nang may kabastusan, iwinawagayway ang kanyang kamay na parabang pag-aari niya ang kalsada. Hoy, tumabi ka ngayon din, sigaw niya, na naging dahilan upang mapalingon ang ilang motorista, ngunit mabilis din silang umiwas ng tingin dahil ayaw nilang masangkot. Si Elena, na nasa ibabaw pa rin ng kanyang motor,
ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya isang babaeng duwag, ngunit ang tingin ng dalawang lalaki ay malinaw na nagpapahiwatig ng panganib. Tinitigan siya ni Berto ng masama, nagpapakita ng isang mukha ng kasiyahan, na para bang ang kanyang biktima ay nahulog na sa bitag. Silang dalawa ay nakatayo sa gitna ng daan, walang iniiwang puwang para makadaan si Elena. Ang mainit na hangin ay lalong bumigat, nagdulot ng pag-agos ng pawis mula sa sentido ni Elena, kasabay ng kaba na nagsisimula ng bumayo sa kanyang dibdib. Ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Iniliko niya ang kanyang puting scooter sa gilid ng kalsada, sumusunod sa utos ng may pag-ingat. Ang tingin ng mga tao sa paligid ay nagsimula ng mapunta sa kanya. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba ay tahimik lang. Alam nila kung sino sina Berto at Carding. Dalawang pangalan na madalas marinig sa mga kalsada bilang mga tiwaling pulis na laging nanggigipit sa mga maliliit na tao sa ilalim ng pagkukunwaring checkpoint. Ang lakas ng loob na labanan sila ay halos wala dahil alam ng lahat ang kahihinatnan, bugbog, pananakot, o kahit gawa-gawang kaso. Nang huminto ang puting scooter, lumapit si Berto nang may matatag na hakbang, papalapit kay Elena na may malupit na mukha. Ang kanyang malaking kamay ay tumatapik-tapik sa kanyang dibdib, nagpapakita ng walang hanggang kayabangan. Si Carding ay nakatayo sa tabi ng motor na parang isang mandaragit na handang sunggaban ang kanyang biktima anumang oras. Sa kanilang mga tingin, malinaw na hindi ito isang simpleng inspeksyon lamang. Naramdaman ni Elena ang malamig na hihip ng hangin sa kabila ng tirik na araw. Ang masamang kutob ay nagsimula ng dumagan sa kanyang damdamin. Alam niyang ang pagtatagpo sa dalawang ito ay magiging simula ng isang bagay na mas malaki. Isang komprontasyon na ganap na babago sa takbo ng kanyang araw. Sinikap ni Elena na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Kahit nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, nanatili siyang may dignidad. Binuksan niya ang maliit na bag na nakasabit sa kanyang balikat. Mula sa loob, inilabas niya ang kanyang lisensya, ang rehistro ng sasakyan, at iba pang dokumento, saka iniabot kay Berto. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakayuko ng may paggalang, bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng buong pag-iingat. Tinanggap ni Berto ang mga dokumento gamit ang kanyang magaspang na kamay at sinuri ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay nanliit, ang kanyang kilay ay kumunot na para bang may natuklasan siyang malaking pagkakamali. Ngunit malinaw ang lahat, kumpleto ang mga dokumento ni Elena, legal at walang anumang dapat iproblema. Pagkaraan ng ilang sandali, isinara ni Berto ang mga dokumento ng padabog at sumulyap kay Carding na nakatayo sa gilid ng motor. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang ngiti na walang kabaitan, kundi puno ng panlilinlang. Kumpleto nga, bulong niya sa malalim na boses, na para bang ayaw niyang mawala ng butas para pabagsakin si Elena. Ngumisi lamang si Carding. Ang kanyang malalaking ngipin ay kitang-kita, na para bang alam na niya ang takbo ng laro ng kanyang kasama. Silang dalawa ay isang bulok na tambalan na hindi naghahanap ng katotohanan, kundi ng pansariling pakinabang sa pagdurusa ng iba. Tiningnan ni Elena si Berto ng may buong tapang. Sa kanyang puso, sigurado siyang walang mali sa kanyang ginawa. Sinunod na niya ang proseso, ipinakita ang lahat ng hinihingi ng walang kulang. Ngunit ang ekspresyon ni Berto ang lalong nagpabilis ng kanyang kaba. Ang tusong ngiti na iyon ay hindi senyales na tapos na ang problema, kundi tanda na isang mas malaking suliranin ang magsisimula pa lamang. Ang mainit na hangin ng syudad ay tila lalong bumigat, dumadagan sa kanyang mga balikat at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid, tumatangging yumuko sa pananakot na lalong nararamdaman. Sa paligid nila, ilang motorista ang nagdahan-dahan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Mga tingin na puno ng awa ang ipinukol kay Elena. Ngunit walang nangahas na lumapit o magsalita. Alam nila ang reputasyon ni Berto at Carding, alam nila ang panganib na haharapin kapag sinubukang tumulong. Si Berto mismo ay nagagalak sa atensyon. Para sa kanya, mas maraming saksi, mas lalo siyang nakakaramdam ng kapangyarihan. Nang may pagmamataas, iwinasiwas niya ang kanyang kamay, handa nang ipagpatuloy ang maruming laro na kanyang binala. Sa kanyang manipis na ngiti, naroon ang masamang intensyon na malapit nang bumitag kay Elena sa isang malupit na pangingikil. Isinara ni Berto ang mga dokumento ng malakas at tiningnan si Elena na may mga matang puno ng akusasyon.
Dala mo nga ang kumpletong papeles, pero huwag mong isipin na makakalusot ka ng ganoon lang, sabi niya sa malamig na tono. Pagkatapos ay inakusahan niya si Elena ng sobrang bilis ng pagpapatakbo sa kalsada, na para bang ang puting scooter ay humaharurot na parang race car. Ang akusasyon ay halatang gawa-gawa lang dahil alam ng lahat ng nakakita na si Elena ay tumatakbo lamang sa normal na bilis. Ngunit sinabi ito ni Berto ng may buong kumpiyansa na para bang ang kanyang salita ay batas na hindi maaaring tutulan. Mula sa likod ng kanyang itim na salamin, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw, nagpapakita ng masamang balak na itinatago niya mula pa sa simula. Agad na sinundan ni Carding ang sinabi ng kanyang kasama ng isang magaspang na sigaw. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng kalsada, na nagpagulat sa ilang dumaraang motorista. Bumaba ka sa motor mo ngayon din, sigaw niya, na lalong nagpainit sa sitwasyon. Ang kanyang malaking pangangatawan at dumadagundong na boses ay nagbigay ng impresyon na siya ang hari ng kalsada. Ngunit malinaw na naghahanap lamang siya ng dahilan para gipitin si Elena. Lumapit si Carding, tinitigan si Elena ng masama, na para bang nakagawa siya ng isang malaking paglabag na hindi mapapatawad. Yumuko sandali si Elena, huminga ng malalim at sinunod ang utos ng may mabigat na kalooban. Alam niyang walang saysay na makipagtalo sa mga taong tulad nila. Itinigil niya ng tuluyan ang kanyang puting scooter, ibinaba ang side stand at bumaba mula sa motor. Ang init ng araw ay agad na sumalubong sa kanya, na parang sinusunog ang kanyang balat. Ang pawis ay umagos sa kanyang sentido, ngunit sinikap niyang manatiling kalmado ang kanyang mukha. Tumayo siya sa harap ni Berto at Carding. Ang kanyang payat na katawan ay tuwid, bagamat halatang tinitiis niya ang hindi komportabling pakiramdam at ang banta na lalong nagiging totoo. Inikutan ni Carding ang puting scooter na parang isang gutom na lobo na sinusuri ang kanyang biktima. Si Berto naman ay nakatayo na nakakrus ang mga braso sa dibdib, tinitingnan si Elena mula ulo hanggang paa, na para bang tinitimbang ang kanyang susunod na hakbang. Ang sitwasyon ay biglang nagpatindi sa tensyon sa paligid. Ang mga taong dumadaan ay mabilis na sumusulyap at umaalis. Walang nangahas na huminto. Si Elena ay nakatayo sa ilalim ng tirik na araw. Ang kanyang puting bestida ay kumikinang sa sikat ng araw, isang matalim na kontrast sa magaspang na asal ng dalawang pulis sa harap niya. Sa kanyang puso, alam niyang ang akusasyong ito ay simula pa lamang ng isang masamang laro na malapit na nilang laruin. Walang pag-aalinlangan, inagaw ni Carding ang kamay ni Elena na hawak pa rin ang susi ng kanyang scooter. Magaspang niyang kinuha ang susi at hinawakan ito ng mahigpit na parabang pag-aari na niya. Ang kanyang bilog at kalbong mukha ay sumasalamin sa sikat ng araw, nagdaragdag sa nakakatakot na imahe na nakakabit na sa kanya. Samantala, lumapit si Berto, tinapik-tapik ang kanyang dibdib ng may pagmamalaki, ipinapakita ang sarili bilang hari ng kalsada. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng tagumpay, na para bang matagumpay niyang nabitag ang isang maliit at walang kalaban-laban na ibon. Para sa kanila, ang isang babaeng tulad ni Elena, na may mabuting puso, ay isang madaling target na maaaring kikilan ng walang pagtutol. Yumuko si Berto, inilapit ang kanyang mukha kay Elena. Pagkatapos, sa isang tono na puno ng kayabangan, sinabi niya ang kanyang hiling. Kung gusto mong maibalik ang motor mo, maghanda ka ng 50,000 piso ngayon din. Ang mga salitang iyon ay malinaw na lumabas, walang iniiwang duda na ito ay isang tahasang pangingikil. Si Carding, na nakatayo sa tabi ng motor, ay sumabay sa isang magaspang na tawa, na para bang pinapatunayan na ang perang iyon ay hindi na maaaring tawaran. Ang halaga ay hindi makatwiran, mas malaki pa sa anumang multa para sa anumang paglabag sa batas. Ngunit para kina Berto at Carding, ang batas ay isang kasangkapan lamang, at sigurado silang ang tanghaling iyon ay tamang panahon para kumita ng maruming pera. Tiningnan sila ni Elena ng may pait. Nanginginig ang kanyang labi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng galit. Alam niyang ang hiling na iyon ay hindi makatwiran, malayo sa anumang katwiran. Ngunit sa harap niya ay nakatayo ang dalawang malalaking lalaki na may mababangis na mukha na halatang hindi mag-aatubiling gumamit ng dahas kung siya ay tatanggi. Sa paligid, ilang residente na huminto ay nakatingin lamang. May ilan na nagre-record gamit ang kanilang mga telepono mula sa malayo. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit para tumulong.
Alam ng lahat, sinumang susubok na makialam ay maaaring maging susunod na biktima ng kamay na bakal ng dalawang pulis na iyon. Itinaas ni Carding ang susi ng scooter sa ere. Iwinawagayway ito na parabang nanunuya. Umisi si Berto ng may kasiyahan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng katiyakan na walang ibang pagpipilian si Elena. Ngunit sa puso ni Elena, nagsimula ng mag-alab ang apoy ng paglaban. Alam niyang kung yuyuko siya ngayon, ang araw na ito ay magiging simula lamang ng mas mahabang pang-aapi. Nang may kontroladong paghinga, tumayo siya ng tuwid, tinitiis ang init, at tinitigan pabalik ang dalawang pulis ng walang takot. Ang ginawa ni Berto at Carding ay maaaring nagpatahimik sa mga tao sa paligid, ngunit para kay Elena, ito ay isang sandali ng desisyon, manahimik o lumaban. Huminga ng malalim si Elena, sinusubukang pakalmahin ang kanyang pusong lalong bumibilis ang tibok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kayang manahimik na lamang. Sa isang boses na malakas at puno ng kumpiyansa, sinabi niya, hindi ako magbabayad. Wala akong kasalanan at walang dahilan para humingi kayo ng ganyang kalaking halaga. Ang kanyang mga salita ay lumabas ng may diin, tumusok sa pandinig ni Berto at Carding. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang, kahit na ang kanyang payat na katawan ay nakatayo sa ilalim ng tirik na araw, pinaliligiran ng dalawang mas malalaking lalaki. Ang kanyang sinabi ay nagpagulat sa ilang residente na nanonood mula sa malayo. Hindi nila inaasahan na isang babae ay makapagsasalita ng ganoon katatag sa harap ng dalawang pulis na kilala sa kanilang kalupitan. Si Carding, na may mainiting ulo, ay hindi matanggap ang pagtangging iyon. Namula ang kanyang mukha, lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig, at sa loob lamang ng ilang segundo, lumapit siya ng may mga matang puno ng galit. Walang babala, ang kanyang malaking kamay ay dumapo sa mukha ni Elena sa isang malakas na sampal na nakabibingi. Natumba si Elena sa gilid. Pumutok ang kanyang labi at tumulo ang sariwang dugo sa kanyang baba. Ilang residente ang nagtakip ng kanilang bibig. Mayroong nanginginig sa takot, ngunit walang nangahas na pigilan ang brutal na aksyon na iyon. Para kay Carding, ang sampal na iyon ay isang paraan upang ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa kalsada. Si Berto naman ay tumawa ng may kasiyahan, nakikita ang kanyang kasama na naglalabas ng galit. Hindi siya tumigil doon. Sa isang malaking hakbang, hinawakan ni Berto ang marupok na katawan ni Elena at itinaas ito gamit ang isang malakas na kamay na para bang si Elena ay hindi tao, kundi isang manika lamang na maaaring paglaruan. Isang mapanuyang ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha, ipinapakita kung gaano niya ninanamnam ang pagdurusa ng iba. Sa harap ng mga tahimik na residente, umikot siya ng bahagya habang itinataas pa lalo ang katawan ni Elena, na lalong nagpahiya at nagpasakit sa eksena para sa mga nanonood. Pumiglas si Elena, sinusubukang makawala. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi kayang tumbasan ang lakas ni Berto. Dugo pa rin ang umaagos mula sa kanyang labi. Ang kanyang paningin ay medyo malabo, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Sa likod ng sakit na kanyang nararamdaman, nanatili ang determinasyon na labanan ang kawalang katarungan. Ang eksenang iyon ay naging isang tunay na simbolo ng pang-aabuso. Isang babae na kagagaling lamang sa pagtuturo, pinaglaruan sa gitna ng daan ng dalawang sakim na pulis. Lahat na nakasaksi ay napigil ang hininga, alam na ang pangyayaring ito ay isang madilim na larawan ng isang sistemang dapat sana ay nagpoprotekta sa mga tao, ngunit sa halip ay nang-aapi. Ang katawan ni Elena ay bigla na lamang ibinagsak sa mainit na aspalto. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan ay malinaw na narinig na nagpapigil sa hininga ng ilang nanonood. Hirap na siyang huminga, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang putok na labi ay patuloy na nagdurugo. Ang kanyang puting bestida ay nabahira ng pula, isang matalim na kontrast sa sagradong kulay ng tela. Ang init ng araw ay nagdagdag sa kanyang pagdurusa, na para bang ang mundo mismo ay sumusubok sa kanyang pasensya. Ngunit sa likod ng kanyang nakahandusay na katawan, ang kanyang diwa upang mabuhay ay hindi pa rin nawawala. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, upang itukod ang kanyang katawan, kahit na ang sakit ay kumakalat sa kanyang mga kasukasuan. Magaspang na hinila ni Carding ang puting scooter ni Elena sa gilid ng daan. Ang motor ay itinulak na para bang isang murang kumpiskadong bagay. Ngunit para kay Elena, ang sasakyang iyon ay ang tanging transportasyon na laging kasama niya sa pagtuturo mula sa isang kapilya patungo sa isa pa.
Hawak-hawak ni Carding ang susi ng motor, paminsan-minsan ay iwinawagayway ito sa ere, nagdaragdag sa kahihiyan ng may-ari nito na ngayon ay walang kalaban-laban. Hindi nagpahuli sa kalupitan si Berto, pinagtawanan pa niya ang sitwasyon. Ang kanyang malakas na tawa ay puno ng kasiyahan, sinabayan ng mga mapanirang salita. Ayan, ganyan ang nangyayari sa mga matitigas ang ulo. Konting laban lang, bagsak na agad, sabi niya habang tinuturo ang katawan ni Elena na sinusubukang bumangon. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay nagkatinginan lamang. Mayroong nagingit-ngit sa galit. Mayroon ding halos mapaluha sa nasasaksihang kalupitan. Ngunit ang takot sa unipormeng suot ni Berto at Carding ay pumipigil sa kanila. Walang nangahas na lumapit. Walang may sapat na tapang para tumulong. Ang tanging matapang ay ang ilang kamay na itinaas, hawak ang kanilang mga telepono, lihim na nire-record ang malupit na eksena. Alam nilang kahit hindi sila makatulong ng direkta, ang digital na ebidensyang ito ay maaaring maging isang tunay na saksi na ang kawalang katarungan ay tunay na nangyayari sa liwanag ng araw. Sa gitna ng sakit, sinubukan pa rin ni Elena na tingnan ng diretsyo ang dalawang pulis na nagpahiya sa kanya. Ang kanyang tingin ay puno ng sugat, ngunit mayroon ding determinasyon na hindi madaling sirain. Patuloy na tumutulo ang dugo sa aspalto sa ilalim ng kanyang mukha. Ngunit hindi siya nagsalita ng anumang pakiusap. Ang kanyang pananahimik ay lalong nagpaantig sa mga nanonood. Alam nilang ipinagtatanggol ng babae ang kanyang dignidad kahit na kailangan niyang tiisin ang matinding sakit. At sa likod ng kanyang mga mata na nag-aalab pa rin, mayroong isang mensahe na ang katotohanan ay hindi kailanman maaaring sirain, kahit na ang kanyang katawan ay tratuhin na parang alikabok sa daan. Ilang oras matapos ang malupit na insidente sa kalsada, ang masamang balita ay kumatok sa pintuan ng bahay ni Elena. Isang kapitbahay ang dumating na humihingal, maputla ang mukha dahil sa balitang dala. Sa pautal-utal na boses, ipinaalam niya na si Elena ay biktima ng karahasan ng mga pulis sa kalsada at ngayon ay isinugod sa ospital na puno ng sugat. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kalagitnaan ng araw para kay Ricardo. Agad na ang dating tahimik na bahay ay napuno ng tensyon. Ang puso ni Ricardo ay mabilis na tumibok, nanigas ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay tumigas, pinipigilan ang nag-uumapaw na emosyon. Si Ricardo ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang general ng sandatahang lakas, kilala sa kanyang katatagan, disiplina, at pagiging iginagalang. Ngunit sa likod ng kanyang ranggo at uniporme, siya ay isang asawa na ang puso ay mahigpit na nakatali sa kanyang asawa. Nang marinig na si Elena ay tinrato ng malupit, kumulo ang kanyang dugo. Agad niyang iniwan ang lahat ng kanyang gawain sa serbisyo. Walang anumang bagay ang mas mahalaga. Ang kanyang mga hakbang ay mahaba at matatag. Ang kanyang katawan ay tuwid, bagamat isang mabigat na emosyonal na pasanin ang dumadagan sa kanyang dibdib. Sa kanyang mukha, malinaw na nakaguhit ang determinasyon ng isang sundalo, hanapin ang katotohanan, humingi ng pananagutan at protektahan ang taong kanyang minamahal. Pagdating sa ospital, mabilis na naglakad si Ricardo na may tingin na nagpapanginig sa mga tao sa paligid. Ang mga nurse at pasyente na nakakita sa kanya ay umiwas, nagbibigay daan dahil sa bigat ng aura na kanyang dala. Ang kanyang itim na bota na tumatama sa sahig ng pasilyo ay nagdagdag sa impresyon na ang kanyang mga hakbang ay hindi mapipigilan ng sinuman. Ang kanyang mukha ay tensyonado, ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit na handa ng sumabog anumang oras. Para kay Ricardo, ang ospital ay hindi lamang isang lugar upang alamin ang kalagayan ng kanyang asawa, kundi simula rin ng isang mahabang laban kontra sa kawalang katarungan na dumating sa kanyang pamilya. Sa kanyang puso, inihanda na ni Ricardo ang dalawang bagay. Isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang asawa at isang pangako na maniningil sa mga nangahas na yurakan ang karangalan ng kanyang pamilya. Ang bawat hakbang niya ay lalong nagpatibay sa determinasyong iyon. Alam niyang ang araw na ito ay hindi isang ordinaryong araw. Ito ang araw kung saan ang isang general ng sandatahang lakas na karaniwang nagpapanatili ng kapayapaan para sa bansa, ay napilitang harapin ang mapait na katotohanan na ang kanyang asawa ay nyurakan ang dignidad sa mga kalsada ng syudad. At si Ricardo ay hindi isang lalaki na tatanggapin na lamang iyon. Ang kanyang galit ay hindi na lamang galit ng isang asawa,
kundi ang puot ng isang sundalong nanumpa na ipagtanggol ang katotohanan. Sa loob ng silid sa ospital, si Elena ay nakahiga ng mahina sa kama. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang labi ay putok pa rin na may natuyong dugo, at ang kanyang katawan ay puno ng pasa dahil sa karahasan na kanyang dinanas. Kahit mahina ang kanyang katawan, ang kanyang diwa upang sabihin ang katotohanan ay hindi nawala. Sa isang mahina ngunit matatag na boses, sinimulan niyang ipaliwanag ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas. Ang kanyang tingin ay diretso kay Ricardo, na para bang tinitiyak na bawat salitang kanyang sinasabi ay tumatagos ng malalim sa puso ng kanyang asawa. Ang silid ay tahimik, tanging ang tunog ng patak mula sa EV drip at ang mabigat na paghinga ni Elena ang maririnig. Si Ricardo ay nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang katawan ay nakayuko, nakikinig sa bawat detalye ng hindi kumukurap. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tuhod, sobrang higpit na lumitaw ang kanyang mga ugat. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Paanong ang kanyang asawa, isang guro ng katekismo na pauwi mula sa pagtuturo, ay maaaring tratuhin ng ganoon kababa sa harap ng publiko? Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil nasaktan si Elena, kundi dahil ang karangalan ng kanyang pamilya ay nyurakan ng maruruming kamay ng mga pulis sa kalsada. Ipinaliwanag ni Elena kung paano siya inakusahan ni Berto ng sobrang bilis ng pagpapatakbo, kung paano sumigaw si Carding na pilitin siyang bumaba, at kung paano sila humingi ng pera na hindi makatwiran. Ikinuwento rin niya ang sandali nang sampalin siya ni Carding ng walang awa, at kung paano itinaas ni Berto ang kanyang katawan at ibinagsak sa mainit na aspalto. Nanginginig ang kanyang boses, paminsan-minsan ay tinitiis ang sakit sa kanyang katawan, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento ng malinaw. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng pag-alala sa malupit na pagtrato. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang ulo, tinitigan ang mukha ng kanyang asawa na puno ng sugat. Sa kanyang puso, ang galit ay nag-aalab na parang apoy na binuhusan ng gasolina. Ipinangako niya sa kanyang sarili na ang pagtratong ito ay hindi maaaring palampasin. Isang pangako ng isang asawa at isang general, sinumang mangahas na galawin ang karangalan ng kanyang pamilya ay dapat maghanda na tumanggap ng mas malaking kahihinatnan. Sa katahimikan, yumuko siya, inilapit ang kanyang mukha sa kamay ng kanyang asawa, at bumulong, "Hindi ako mananahimik. Pagbabayaran nila ang lahat ng ito." Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na lamang ito tingin ng isang asawa, kundi tingin ng isang sundalong handa ng sumabak sa digmaan para sa katarungan. Iniwan ni Ricardo ang ospital nang may mabilis na hakbang. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng nag-aalab na galit. Hindi na niya iniisip ang init ng araw o ang ingay ng kalsada. Para sa kanya, mayroon lamang isang patutunguhan, ang istasyon ng pulis. Ang lugar kung saan dapat naroon ang 2 pulis na nanakit sa kanyang asawa. Pinatakbo niya ang kanyang motorsiklo ng mabilis. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang tingin ay diretso sa unahan, na para bang bawat segundong nasasayang ay isang karagdagang insulto sa mga sugat ni Elena. Sa kanyang puso, inihanda na niya ang sarili para sa isang malaking komprontasyon. Pagdating sa istasyon ng pulis, bumaba si Ricardo nang may matatag na kilos. Ang kanyang itim na bota ay malakas na tumama sa sahig ng himpilan na nagpalingon sa ilang tao sa paligid. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa loob. Ang kanyang matikas na tindig at ang aura ng isang general ay nagpayuko sa sinumang nakakita sa kanya. Hinanap niya sina Berto at Carding gamit ang matatalim na mata. Ang kanyang tingin ay lumibot sa bawat sulok ng silid na puno ng galit. Ngunit wala siyang nakita. Ang 2 pangalan na gusto niyang harapin ay wala doon. Ang kawalan nila ay lalong nagpasiklab sa galit ni Ricardo. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang sentido, humahabol ang kanyang hininga, at lalong humigpit ang kanyang mga kamao. Paanong ang 2 pulis na kagagawa lamang ng pang-aabuso sa isang sibilyan ay madaling mawala sa kanilang sariling himpilan? Ang tanong na iyon ay umikot sa kanyang isipan, nagdaragdag sa hinala na mayroong isang bagay na sinasadyang itago. Ang karaniwang maingay na himpilan ay biglang naging tahimik. Ang mga pulis sa loob ay yumuko, nagkukunwaring abala sa kanilang mga papel, na para bang ayaw nilang masangkot sa pagdating ng isang malaking tao na puno ng puot.
Walang sinumang nangahas na batiin siya, lalo na ang subukang pigilan siya. Masyadong malakas ang aura ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa apoy. Ang kanyang presensya ay hindi matatawaran. Ang istasyon ng pulis na dapat sana ay isang lugar ng proteksyon para sa mga tao ay naging parang pugad ng takot dahil sa pagdating ng isang general na humihingi ng katarungan. Ang pananahimik ng mga pulis doon ay isang malinaw na patunay na alam nilang mayroong isang bagay na mali. Tumayo si Ricardo ng tuwid sa gitna ng silid. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa, at sa katahimikan, nanumpa siya na hahanapin niya sina Berto at Carding, kahit pa ang buong sistema ay subukang itago sila. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan ng himpilan, narinig ang mga hakbang ng isang may otoridad na lalaki. Siya si Police Colonel Mateo Reyes, ang hepe ng pulisya sa syudad na iyon. Ang kanyang buhok ay may mga puti na sa gilid, ngunit ang kanyang mukha ay mayroon pa ring matalim na tingin ng isang mataas na opisyal. Sa isang manipis na ngiti, nilapitan niya si Ricardo na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang boses ay kalmado, na para bang gusto niyang tunawin ang namumuong tensyon. General, nabalitaan ko po ang nangyari sa inyong may bahay. Labis po naming ikinalulungkot ang insidente. Maniwala po kayo, sasagutin namin ang lahat ng gastusin sa ospital. Sabi niya, sinusubukang pakalmahin ang galit na malinaw na nakikita sa mga mata ng general. Lumingon si Ricardo, tinitigan si Reyes ng masama. Ang kanyang tingin ay parang gustong tumago sa maskarang suot ng hepe ng pulisya. Ang pangakong sasagutin ang gastusin sa ospital ay maganda pakinggan, ngunit para kay Ricardo, hindi iyon ang solusyon. Ano ang halaga ng bayad sa ospital kumpara sa dignidad ng isang babaeng tinrato ng malupit? Ano ang halaga ng pangakong pera kung ang mga pulis na dapat magprotekta ay siyang gumagawa ng karahasan? Nanatiling tahimik si Ricardo, hinayaang lumutang sa hangin ang mga salita ng walang sagot. Alam niyang ang kalmadong boses at magiliw na kilos na iyon ay isang kumot lamang na nagtatakip sa isang bagay na mas bulok sa likod nito. Sinubukan ni Reyes na manatiling kalmado. Inabot niya ang balikat ni Ricardo, tinapik ito ng marahan na parabang nagpapakita ng simpatya. Ngunit ang kanyang tingin ay mayroong isang bagay na hindi lubos na tapat. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, na parabang may itinatagong sikreto na hindi dapat malaman. Nangako siya ng solusyon. Nagsalita siya tungkol sa pananagutan. Ngunit ni minsan ay hindi niya binanggit ang pangalan ni Berto at Carding. Walang intensyon na iharap sila. Walang garantiya na ang mga may sala ay parurusahan. Tanging mga hungkag na pangako na nilalayong pahupain ang bagyo sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Ricardo at tumango ng malamig. Ayaw niyang makipagtalo sa lugar na iyon, hindi dahil tinatanggap niya, kundi dahil alam niyang walang saysay na humingi ng katarungan mula sa isang bibig na magaling lamang magtago ng katotohanan. Nang may matatag na hakbang, tumalikod siya at umalis. Nanatiling tensyonado ang himpilan. Ang mga pulis ay nakayuko pa rin. Samantala, si Reyes ay nakatayo na may isang hindi maintindihang ngiti. Para kay Ricardo, ang pangakong iyon ay abo lamang na tinatangay ng hangin. Ang gusto niya ay hindi bayad pinsala, kundi tunay na pananagutan mula sa dalawang malupit na pulis na sumira sa dignidad ng kanyang asawa. At alam niyang ang daan tungo sa katarungan ay nagsisimula pa lamang. Kakalabas pa lamang ni Ricardo sa pinto ng istasyon ng pulis nang may malamig na mukha nang biglang isang brutal na atake ang tumama sa kanyang likod. Lumitaw si Berto mula sa likuran ng mabilis, nagpakawala ng isang malakas na sipa na nagpatumba kay Ricardo sa magaspang na sahig ng himpilan. Ang pagbagsak ay napakalakas na narinig ang tunog ng buto na tumama sa semento. Ang buong paligid ng himpilan ay biglang nagkagulo. Ilang residente sa labas ang nagulat at nagtakip ng kanilang bibig, hindi makapaniwala na ang isang general ay maaaring tratuhin ng ganoon kalupit ng dalawang pulis. Bago pa man makabangon si Ricardo, mabilis na kumilos si Carding. Ginamit niya ang kanyang malaking kamay upang sunggaban ang kwelyo ni Ricardo at kinalagad siya palabas ng himpilan na parang isang hayop. Ang katawan ni Ricardo ay kinalagkad sa harap ng maraming mata. Ang alikabok ng kalsada ay dumikit sa kanyang itim na damit, nagdaragdag sa kahihiyan. Mumisi si Carding, ninanamnam ang bawat segundo ng pagdurusa na kanyang idinudulot. Si Berto, na naglalakad sa tabi, ay nagdagdag ng takot sa pamamagitan ng magaspang na salita, na para bang nagbibigay ng leksyon sa sinumang mangahas na lumaban.
Pagdating sa labas, walang awa silang nagpakawala ng karahasan. Sunod-sunod na suntok ang dumapo sa katawan ni Ricardo. Ang kamao ni Berto ay tumama sa kanyang mukha. Ang sipa ni Carding ay tumama sa kanyang tiyan na nagpatumba kay Ricardo. Ang mga residenteng nanonood ay napigil lamang ang hininga. May ilan na nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga telepono, ngunit walang nangahas na lumapit. Ang tunog ng mga suntok na may kasamang magaspang na sigaw ng dalawang pulis ay lumikha ng isang nakakatakot na tanawin. Isang mataas na opisyal ng militar ang labis na ipinahiya sa publiko ng mga pulis na dapat sana ikatuwang sa batas. Malakas na nagbabala si Carding, sinumang magtangkang kumalaban ay ganito rin ang sasapitin. Kahit general, kaya naming pabagsakin, kayo pa kaya mga ordinaryong tao lang. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa mainit na hangin na nagpanginig sa mga nanonood. Idinagdag ni Berto ang isang malupit na tawa, na para bang sila ay nasa tuktok ng kapangyarihan na hindi maaaring galawin. Ngunit sa likod ng mga tingin ng mga nag-aalalang residente, mayroong isang bagay na naiiba. Isang pinipigilang galit, isang pagkasuklam sa pang-aabuso, at isang simpatya na lalong dumadaloy para kay Ricardo na patuloy na tumatanggap ng mga suntok. Ang ginawa ni Berto at Carding sa araw na iyon ay hindi lamang isang pisikal na atake, kundi isang hayagang insulto sa karangalan ng isang sundalo at sa dignidad ng mga tao sa harap ng batas. Ang katawan ni Ricardo ay puno ng sugat, ang kanyang mukha ay puno ng alikabok, ang kanyang labi ay putok, at ang kanyang hininga ay habol dahil sa sunod-sunod na suntok mula kina Berto at Carding. Ngunit sa likod ng tila marupok na katawan, mayroong isang bagay na dahan-dahang bumabangon. Ang kanyang tingin ay naging malamig. Hindi na ito tingin ng isang lalaking ipinahiya, kundi tingin ng isang sundalong ang puot ay nagising na. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa himpilan ng pulisya. Nang sinimula ni Ricardo na itukod ang kanyang katawan, dahan-dahang bumangon. Ang mga nanonood ay napigil ang hininga, pinapanood ang taong kanina ibinugbog ng husto na ngayon ay tumatayo ng may ibang-ibang aura. Nang tuluyan na siyang makatayo, ang katawan ni Ricardo ay matikas. Kahit tumutulo ang dugo mula sa kanyang sentido, nanigas ang kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang liwanag na biglang nagpatigas kina Berto at Carding. Ang aura ng isang general na matagal nang nakatago ay malinaw na lumabas, dinaig ang tapang ng dalawang pulis. Walang isang salita, mabilis na humakbang si Ricardo. Ang kanyang kilos ay parang kidlat na hindi maiiwasan. Ang kanyang kanang kamao ay tumama sa mukha ni Berto ng malakas. Ang tunog ng pagtama ay umalingaw na nagpasigaw sa ilang tao. Si Berto na kanina ay napakayabang ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ang kanyang mga mata ay umikot, walang magawa. Si Carding, na nakita ang pagbagsak ng kanyang kasama, ay biglang natigilan. Umatras siya ng bahagya. Ngunit ang takot na iyon ay panandalian lamang dahil si Ricardo ay lumalapit na sa kanya na may mabibigat na hakbang na puno ng galit. Sinubukan ni Carding na lumaban, ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat. Itinulak siya ni Ricardo gamit ang dalawang kamay. Sa isang tulak lamang, ang malaking katawan ni Carding ay tumilapon papunta sa bakal na bakod ng himpilan. Isang malakas na tunog ang narinig nang tumama ang kanyang katawan sa bakod, na nagpayupi sa ilang bahagi nito. Bumagsak si Carding, daing ng daing sa sakit, hindi makapaniwala na ang kanyang katawan ay maaaring pabagsakin ng ganoon kabilis. Ang mga residenteng nakasaksi ay napanganga. Hindi nila inaasahan na si Ricardo lamang ay kayang baligtarin ang sitwasyon ng ganoon kabilis at brutal. Mula sa pagiging biktima, ngayon ay sina Berto at Carding na ang nakahandusay at walang magawa. Ang mga bulungan ng mga tao ay naging maliliit na sigawan ng suporta. May ilan pang ang nagtaas ng kamao bilang tanda ng pagsuporta. Ang sandaling iyon ay hindi lamang pagbangon ng isang lalaki para ipagtanggol ang sarili, kundi simbolo rin ng paglaban ng mga tao laban sa pang-aabuso na matagal na nilang tinitiis. Si Ricardo, na may mga sugat sa katawan, ay nakatayo ngayon bilang isang simbolo ng tapang na nagpanginig sa puso ng lahat ng nakasaksi. Kahit na ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring tumataas at bumababa at ang kanyang katawan ay puno ng sugat, tumayo ng tuwid si Ricardo sa harap ng mga tao. Biglang sumabog ang kanyang boses, malakas at dumadagundong, bumasag sa nakakakilabot na katahimikan. Hindi ako ang may kasalanan. Ako ay biktima.
At ang asawa ko ay biktima rin ng mga kamay ng mga mapang-aping ito, sigaw niya, ang kanyang boses ay tumama sa puso ng sinumang nakarinig. Ang kanyang mga salita ay parang isang martilyo na humampas sa kamalayan ng mga tao. Sa kanyang mukha, wala ng kahinaan, tanging ang apoy ng isang mandirigmang bumangon laban sa kawalang katarungan. Lumapit si Ricardo, itinuro sina Berto at Carding na nakahandu sa isalupa. Nakita ninyong lahat. Kahit ang maliliit na tao, kapag nagkaisa, ay kayang pabagsakin ang isang mapang-aping kapangyarihan. Walang sinuman ang hindi abot ng katotohanan. Walang mas malakas kaysa sa boses ng taong bayan. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa himpilan ng pulisya, tumago sa pader ng takot na matagal nang bumabalot sa lipunan. Ang mga tao na kanina ay tahimik lamang ay nagsimula ng sumigaw. Ang kanilang mga tinig ng suporta ay sabay-sabay na lumabas. Mayroong pumalakpak, mayroong sumigaw ng malakas. Sina Berto at Carding na kanina ay matapang ay wala ng iba kundi mga aninong walang laman. Ang kanilang malalaking katawan ay nakahandusay, ang kanilang mga mukha ay bugbog sarado, at ang kanilang tingin ay nawala sa takot. Napakalinaw ng pagkakaiba. Ang dalawang pulis na matagal nang kinatatakutan ay ipinahiya sa harap ng mga taong kanilang inapi. Ang sandaling iyon ay naging isang punto ng pagbabago sa paglaban. Tila'y minulat nito ang mata ng marami na ang pang-aapi ay hindi isang tadhana na dapat tanggapin, kundi isang kaaway na maaaring labanan. Si Ricardo, sa kabila ng lahat ng kanyang sugat, ay tumayo bilang isang buhay na patunay na ang tapang ng isang tao ay maaaring magpaalab sa tapang ng marami. Ang himpilan ng pulisya ay biglang nagbago. Mula sa nakakakilabot na tensyon, naging isang nag-aalab na apoy ng pag-asa. Ang sigawan ng mga tao ay lalong lumakas, nagbibigay ng enerhiya na tila sumasanib sa boses ni Ricardo. Para sa kanila, hindi na ito laban lamang ng isang lalaki laban sa dalawang pulis, kundi isang simbolikong laban ng taong bayan laban sa isang mapang-aping sistema na matagal nang naghahari. At sa gitna ng sigawan, si Ricardo ay nakatayo bilang sentro, iwinawagayway ang katotohanan gamit ang isang boses na hindi na maaaring patahimikin. Sa ilalim ng tirik na araw ng syudad, isang bagong tapang ang isinilang na hindi na maaaring patayin. Ang sigawan ng mga tao na kasisiklab lamang ay biglang natigil nang marinig ang isang kalmadong hakbang mula sa pinto ng himpilan ng pulisya. Lumitaw si Colonel Reyes, ang hepe ng pulisya, na may ibang-ibang mukha. Wala na ang kalmadong anyo at diplomatikong tono, kundi isang tusong ngiti na puno ng tagumpay. Gamit ang kanyang dalawang kamay, nagsimula siyang pumalakpak ng marahan, lumilikha ng isang tunog na parang pang-insulto. Ang palakpak na iyon ay umalingaw-ngaw, pinuputol ang diwa ng mga tao na kasisindi pa lamang. Lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya, naghihintay kung ano ang kanyang sasabihin. Napakagaling! Lahat ay nangyayari ayon sa plano, sabi ni Colonel Reyes sa isang malamig ngunit malinaw na tono. Ang kanyang sinabi ay nagpatahimik sa lahat. Si Ricardo, na nakatayo ng tuwid na may mga sugat sa buong katawan, ay lumingon ng masama, tinitigan ang hepe ng pulisya na puno ng hinala. Ang mga tao ay naguluhan, hindi maintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit dahan-dahan, ang mga piraso ng hinala ay nagsimulang magkabit-kabit. Sina Berto at Carding ay mga piyesa lamang, mga kasangkapan sa isang mas malaking laro. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa puso ng mga nanonood, na pagtanto na ang kanilang nakikita ay hindi pa ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas nakakatakot. Lumapit si Colonel Reyes, tumayo sa harap ng mga tao, at sa isang tusong boses ay idinagdag, akala ninyo ito ay tungkol sa multa. Akala ninyo ito ay tungkol lamang sa karahasan sa kalsada? Hindi. Ang lahat ng ito ay binalak para sa isang layunin, ang painin ka na lumabas, Ricardo. Ang kanyang sinabi ay nagpadagundong sa dibdib ni Ricardo. Bigla, lahat ng nangyari kanina, ang pagharang, ang pangingikil, ang pambubugbog kay Elena, ay tila bahagi ng isang malaking plano. Si Elena ay sinadyang gawing pain, isang biktima na maingat na pinili upang lumabas si Ricardo sa publiko, para siya ay mabitag sa isang bukas na entablado. Ang mga taong kanina ay sumisigaw ay natahimik na ngayon, ang ilan ay umatras, nakaramdam ng takot. Tumingin ng diretso si Ricardo, nanigas ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na umiikot, pinagsasama-sama ang mga posibilidad. Kung totoo ngang lahat ng ito ay bahagi ng isang konspirasyon,
Kung gayon ang kalaban na kanyang hinaharap ay mas malaki pa kaysa sa dalawang pulis sa kalsada. Mayroong isang madilim na puwersa na matagal na siyang tinatarget, naghihintay ng tamang sandali para pabagsakin siya. At ngayon, ito na ang sandaling iyon na kanilang hinihintay. Ang tensyon ay bumalot sa hangin, tila huminto sa paggalaw. At ang kwento ay nagtapos na nakabitin, nag-iiwan ng isang malaking misteryo. Sino nga ba ang tunay na utak sa likod ng larong ito?